pangyayari. Pangalang pangtangi ay tumutukoy sa tiyak ng ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari. Pangalang pangtangi ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa ng pangalang pangtangi, Juan de la Cruz, Pilipinas, Bagong Taon. Pangalang pambalana ay tumutukoy sa ditiyak ng ngalan ng tao, bagay, pook at pangyayari. Pangalang pambalana ay nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa ng pangalang pambalana, Sapatos, Dr. Bundok. Apat na kasarian ng pangalan. Pangalang panlalaki, tumutukoy sa lalaki. Halimbawa ng pangalang panlalaki, tatay, pare, ninong. Pangalang pambabae, tumutukoy sa babae. Halimbawa ng pangalang pambabae, nanay, ate, ninang. Pangalang ditiyak, ito ay maaaring tumukoy sa babae o lalaki. Halimbawa ng pangalang ditiyak, guro, pinsan, kalaro. Pangalang walang kasarian, tumukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa ng mga bagay na may walang kasarian, bola, manika. Pangalang pang-isan, tumutukoy sa isang tao, bagay, pook at pangyayari. Halimbawa, kaibigan, pinsan, kalaro. Pangalang pangmaramihan, tumutukoy sa dalawa o higit pang mga tao, bagay, pook at pangyayari. Halimbawa, magkakaibigan, magpipinsan, magkakalaro. Parirala ay tumutukoy sa mga lipon ng mga salita na hindi buo ang diwa. Halimbawa ng parirala, ang mataas na bundok. Pangungusap ay tumutukoy sa lipon ng mga salita na mayroong buong diwa. Halimbawa ng pangungusap, makikita ang mataas na bundok ng Arayat sa Pampanga. Pangungusap na pasalaysay ay nagsasalaysay, nagtatapos sa tuldok. Pangungusap na patanong, ito ay nagtatanong, magtatapos ito sa tandang pananong. Pangungusap na padamdam, ito ay nagpapahiwatig ng matinding emosyon, ng pagkatuwa, pagkagalit, o pagkatakot. Pangungusap na pautos, ito ay nag-uutos, nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, Juan, isarado mo ang pintuan. Pangungusap na pakiusap, ito ay nakikiusap, nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, Juan, pakisarado mo ang pintuan.